Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon Diyos muli sa mga sandali na ito na pwede po tayong magsama-sama, magtipon upang sumamba sa Panginoon. Atin pong buksan ang mga sandaling ito sa pamamagitan ng pag-awit ng isang himno, Ang Pamilya ng Diyos. Kabilang sa pamilya ng Diyos, si Jesus ang sa akin ay tumubos. Bawat iyan ay siya ang may dulot. Ako nga ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Mga kay Jesus, sapagkat ang nagbubuklod ay pag-ibig ng Diyos. Sa sinang ay basang pagkamay ay lubos. Masaya at may tagumpay ang pamilya ng Diyos. Jesus ang sa akin ay tumubos. Bawat ay siya ang may dulot. Ako nga ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Katulad ko'y ulilang walang kaibigan, tatapat kay Jesus, biyaya'y nakamtan. Malingat na tao, kay may minamahal, at ngayon ako ay anak ng Haring manaman. Ako ay kabilang sa pamilya ng Diyos, si Jesus ang sa akin ay tumubos. Bawat ay siya ang may dulot. Ako nga ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Magandang umaga po sa atin at bilang kapamilya ng Diyos, nabati niyo na po ba inyong katabi sa kanan at kaliwa? Salamat po, napakabuti ng ating Diyos. Ngayong umaga, nakikita ko dahil sa patuloy na paanyayaya na pahalaga natin ang araw ng pagsamba, marami po ngayon ang present agad. Hindi po na nakakaraan, alam natin na may mga huling dumarating, pero ngayon pa lang po sa unahan nakikita ko na halos mapuno-puno na yung ating upuan. At ito'y patunay na yung naisin natin na patuloy na bigyang lugod ng ating pong Panginoon sa araw ng pagsamba. Alam natin na ito'y lagi nating nilalagay sa ating puso ng ating Panginoon na higit sa ano paman, pahalagaan sa ating buhay ang araw ng pagsamba. Sabi nga po, ang araw ng pagsamba, ito'y patuloy na pinaghahandaan. Nababasa natin lagi doon sa lumang tipan, ang mga Israelita, bago pa lamang magpunta sa templo, talagang naglilinis po base doon sa mga kautusan sa kanila. Pero sa atin, hindi na naman po yung hinihiling eh. Ang tanging hiling ng ating Panginoon sa atin bilang mga mananamba, sa tuwing tayo pupunta sa bahay-sambahan, ito'y pinaghahandaan natin, patuloy na nagpapalinis ng ating mga puso at isipan. At yung naisin na ang pagsamba ay hindi isang ritual lamang, hindi ito isang obligasyon, kundi ito isang pribilehiyo bilang mga anak ng ating Panginoon. Marapat na ito'y ating patuloy na pahalagahan. Kaya tunay nga po
napakabuti ng ating pong Panginoon sa nakalipas pong buong isang linggo. Nakakapanabik na muli makita ang bawat isa na tayo ngayon ay sama-sama at iisa ang tanging layunin upang sambahin at luwalhatiin ang atin pong Panginoon. At laging paalala, bilang mananamba, ito po'y paulit-ulit natin binabanggit, nawa yung sipi na ating Biblia ay atin pong mga dala bilang paghahanda sa patuloy na pakikinig at pag-aaral ng salita ng atin pong Panginoon. Kagalakan po sa atin na ang ating pong mga kapatid ay patuloy na pinagkalooban ng ating Panginoon ng panibagong taon sa kanilang pong mga buhay. Ito pong August 19, ang atin pong Ate Pe Aguinaldo. 20, Dominic Herosano. At kahapon po alam natin ang ating Kuya Raymar Pecayo. At ngayon po si Francine Hart Aguinaldo. Kaya welcome po sa atin pong C4 Worship Service. Maraming pong salamat. Atin nga pong italaga ang ating mga sarili sa mga sandaling ito sa pagsamba sa ating Diyos ng kataasan. O Diyos ng kataasan, sakupin mong puso ko, ang kining pagharian, lupigin paglaban ko. Magaya ang may nasang laban sa kabanalan, minahal mo tinubos sa iyong magpakailanman. Inulat ng sala ko, di kita naririnig, di alam yung pag-ibig, di nasa iyong langit. Ngunit ang Espiritu sa akin siyang Bumuhay sa ebanghelyo ako'y may pag-asa tiwasan. Tulungang ipamuhay sa biyaya'y sumalalang. Ingatan ang puso ko sa kasamang narito. dapat kang papurihan sa gawa Ko't isipan, O Diyos ng kataasan, walhatiin iyong ngalan. dapat kang papurihan sa gawa ko't Isipan, O Diyos ng kataasan, walhatiin iyong Magandang umaga po sa bawat isa. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga awit, chapter 35, verses 9 to 10. Dahilan kay Yahweh, ako'y magagalak. Sa habag sa akin, ako'y iniligtas. Buhat sa puso ko'y aking ihahayag. Tunay ikaw, Yahweh,
ay walang katulad. Iniingatan mo laban sa malakas, yaong mahihina at taong mahihirap, at sa nangaapi, sila'y ililigtas. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Panginoon. Sabay-sabay po nating basahin ang samba. Ready and sa iyo, o kataas-taasang Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad na mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kamanghamanghang gawa. Marugdog po naming hangad kami ng buhay, pagkilos at pagkatao na iyong hawak ay ang sambahin ka sa espiritu at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapahalaga, parangal, paggalang at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po manalangin. Tunay ngayong umaga, Panginoon, walang ibang karapat-dapat sa aming mga papuri at pagsamba, kundi tayong kayo lamang. Kayo ang aming manlilikha, kayo ang may kapamalaan sa aming mga buhay. Kayo rin ang nagtataguyod ng bawat araw namin. Kaya naman, ngayong umaga bilang isang komunidad, kami dudulog sa iyong banal na harapan. At nawa hindi lang kami narito, kundi kasama ang aming mga puso't isipan na talagang nandoon ang kagalakan, na luwalhatiin, itaas at dakilain ang iyong banal na pangalan. Patuloy rin kaming lumalapit muli, Panginoon, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming nagawang kasalanan, mga pagkukulang, pagsalangsang. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Tunay na sa lahat ng ito, hindi po namin kayang pagtagumpayan ang bawat araw ng aming buhay na nakakapagbigay lugod sa iyo. Salamat sa iyong mayamang presensya. Salamat sa banal na Espiritu na sa amin nananahan, nagtuturo, gumagabay, at patuloy na pinapaunawa ang kahalagahan ng patuloy na paglapit at pagdulog sa iyong banal na harapan at pagkilala na kayo lamang po ang may magagawa sa aming mga buhay. At ngayong umaga muli, isang kagalakan na kami sama-samang aawit, itataas ang iyong dakilang pangalan, makikinig ng iyong mga mensahe at paalala na naway tumimo sa aming mga puso at patuloy na makita ang kahalagahan niyo sa aming mga buhay bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Kaya muli, pinupuri, tinataas, dinadakila ka namin. Ito po ang aming panalangin sa tayong pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Atin nga pong dakilain ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating mga tinig na nagmumula sa atin po mga puso. Kapayapaan Nagmumula sa inyo.
Tayo po'y darako sa pagkakaloob. Ang pagkakaloob po ay hindi isang obligasyon. Ito po ay isang pagpapakita ng ating pagpapahalaga sa gawain ng Panginoon. Ito po ang kwalifikasyon lamang po na nabanggit sa bagong tipan ay ang pagbibigay na may kagalakan, at nagmumula sa ating puso. Hindi po ito nakadepende sa kung anong percentage ng ating kinikita o kung anumang batayan na ginagamit po ng mundo na ito. Ang sabi po sa banal na kasulatan, kinalulugdan ng Diyos ang masayang nagbibigay sa kanyang pagkakaloob. Bago po tayo magkaloob, atin pong basahin ang ako'y isang katiwala. Ready? And ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito. Ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, mga material na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ito ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Tayo po'y muling aawit habang nililikom ang ating mga kaloob at handog sa Panginoon. Ilapit mo sa'yo kung di na malayo. Muling handog ang buhay ko. Pagtanggap mo'y dalangin ko. Ikaw ang nais ko. Hangad ng puso ko. Yakap ng pag-ibig mo. Yamang lingid sa mundo. Kahit panalayo, ako'y lingapin mo. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Sa'yo'y mananahan. Sa'yo'y mananahan. Nilingan po ang kapulungan at tumayo at ating pong awitin ang awit ng pasasalamat.
nga po, Panginoon, ang inyong pagpapala ay higit sa aming mga pangangailangan. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin na ang lahat ng ito ay tanging nagmumula lamang sa inyo. Maraming salamat din po, Panginoon, sa inyong pangako na kailanman hindi niyo po kami pagkukulangin, at kayo, Panginoon, ang aming Diyos, at kayo po ang magkakaloob, Panginoon, ng lahat ng aming kakailanganin upang makapabuhay sa buhay na ito. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na sa aming buhay, tunay na unahin namin kayo, Panginoon, kilalanin kayo bilang pinagmumulan ng lahat sa aming buhay, at ipagkatiwala sa inyo maging ang aming kinabukasan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Hari, Tagapagligtas, na si Kristo Jesus. Amen. Magandang umaga po sa atin pong lahat. At bago po tuluyan tayong mag-aral ng salita ng Panginoon, hinihiling ko po na atin pong bigkasin ang atin pong God's decree. Ready? And mula sa walang hanggang pasimula, itinakda ng Diyos ang lahat na mangyayari sa panahon. Ito'y kanyang ginawa na malaya at di nagbabago. Ni sinangguni lamang ang kanyang sarili, marunong at banal na kalooban. Hindi niya kinailangan ang sinumang tagapayo, gayunman hindi siya ang may akda ng kasalanan, ni naging bahagi nito sa anumang paraan. Hindi rin niya nilabag ang kalooban ng alinmang nilikha, ni isinangtabi ang likas na kalayaan ng ikalawang sanhi. Bagkos ang mga ito'y ay tinatag pa nga. Sa lahat ng ito, ang kanyang ganap na karunungan, kapangyarihan at katapatan ay nakikita sa pagsakatuparan ng kanyang mga itinakda. Ang pagtatakda ng Diyos ay hindi batay sa kanyang paunang kaalaman na mga mangyayari ayon sa ilang kondisyon. Sa pagtatakda, ang tatanghal ng kanyang kaluwalhatian, ang Diyos ay humirang ng mga tao at mga anghel sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. Dito ay nahayag ang kapurihan ng kanyang biyaya. Ang iba naman ay hinayaan sa kanilang kasalanan at sa matuwid na hatol, at dito nahayag ang kapurihan ng kanyang karunungan. Ang mga tao na itinakda sa buhay na walang hanggan ay hinirang ng Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan. Sila'y hinirang kay Kristo ayon sa malayang biyaya at pag-ibig at hindi dahil sa anumang sanhi na nasa kanyang nilalang. Ang lahat ng ito ay ayon sa kanyang nagbabagong layon at di matarok na panukala. Ang malalim na hiwaga ng pagtatakda ay dapat gamitin na may tanging pag-iingat at karunungan. Sila'y magkakasatutok sa kalooban ng Diyos at sa kanyang salita at makakagdag ng kanyang pagkahirang mula sa katiyakan ng kanilang mabisang pagkatawag. Sa ganitong paraan, ang katuroang ito ay magtataguyod sa pagpupuri, paggalang at paghanga sa Diyos. Ito rin ay pupukaw ng kababaang loob, pagsisikap at kaaliwan sa lahat ng sumusunod sa Ebanghelyo. At sa mga katotohanan ito, tayo ay maninindigan. Amen. Inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo at buksan po ang kanyang sipi ng Biblia mula po sa mabuting balita sa Bagong Tipan, aklat po ni Juan, kabanatang 15 mula 5 hanggang 8. Subaybayan niyo po habang ito'y aking binabasa. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo,
gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Verse 8, napaparangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napapatunayang mga alagad ko kayo. Pagpalain pagkakabasa ng salita ng Panginoon, makakaupo na po tayong lahat. Magandang umaga po sa bawat isa. Una po ako po'y nagpapasalamat sa Diyos sa isang taon pa na dinagdag sa aking buhay. Salamat po sa Diyos. Kung hindi po niya dinagdagan ng aking buhay, wala po ako ngayon sa inyong harapan. Kaya salamat sa Diyos. Ano po. Sa Kanya po ang papuri, pagsamba, pasasalamat sa umagang ito. Salamat din po sa mga bumati. Doon po sa mga hindi pa nakakabati, pwede pa po. Joke lang po. Yan, yung binasa pong teksto kanina sa atin, familiar po, di po ba? Ito din po yung tema nung sayaw namin nung anniversary ng mga kalalakihan. Na-inspired po ako sa sayaw namin. Yeah, ito message po natin ngayon. Ang teksto po nating pag-aaralan sa umagang ito, ngayon ay marahil ilang beses niyo nang narinig. At marahil ay alam niyo na rin ang aral sa likod nito. Dahil ilang beses niyo na nga rin itong narinig. Pero bakit po ito ay inuulit? Bakit kailangang ipaalala ulit? Maraming mga mananampalataya ngayon ang alam ang salita ng Diyos, ngunit hindi naman ito bahagi ng kanilang buhay. Mayroon silang pagkaunawa, ngunit salat sa bunga. Hindi ito makita sa kanila. Kung kaya ang salita ng Diyos ay kailangang ulit-ulitin, ipaunawa, at ipatupad. Sa taong ito, patuloy po nating tinatalakay sa pulpitong ito ang pagiging soberano ng ating Diyos. At sa buwan po na ito, ay ating tinitingnan na tinatalakay yung kapahayagan ng kanyang pagiging soberano sa pamamagitan ng kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang nahayag sa kanyang sangnilikha, kaluwalhatiang nahayag sa kanyang mga hinirang. Hindi po tayo makakapagbigay ng kaluguran sa Kanya. Ito ay dahil din lamang sa Kanyang pagkilo sa ating mga buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo na Kanyang bugtong na anak at sa pamamagitan ng banal na Espiritu na Siyang kumikilos sa atin. Kinikilos tayo nito upang tayo patuloy na makapagbigay sa Kanya ng kaluwalhatian. Hindi sa ating kaparaan ng pangtao, kundi sa Kanyang kilos at kapangyarihan, kung kaya lamang tayo nakakapagbigay ng kaluguran sa Kanya. Vessel lamang po tayo, mga kapatid. We are able to give glory to God ay dahil po yun sa Kanya rin. Kaya ang papuri, pasasalamat, pagsamba, sa Kanya pa rin po, sa Kanya pa rin po, hindi po sa atin. Kaya nga po doon sa team verse na ating tinatalakay sa taong ito, yung awit 71:16, ito po yung ating team verse sa buong taon. Makikita natin doon yung panalangin ni Haring David, kung paanong kinilala niya ang katangian ni Yahweh. Nandun yung kanyang pagpupuri at pagdakila kay Yahweh sa kabila po ng sitwasyon na hindi maganda. Sa kabila ng sitwasyon na may banta ng panganib. At sa kabila na siya ay matanda na, hindi natinag si Haring David sa pamamagitan ng panalangin niyang ito
patuloy niyang binigyan ng luwalhati ang Diyos. Nawa tayo din na kanyang mga hinirang, masumpungan sa atin na patuloy tayong nagbibigay lugod at luwalhati sa Diyos anuman po ang ating sitwasyon. At mangyayari lamang iyon kung mayroon tayong tunay na kaugnayan sa Kanya. Noon pong nakaraang linggo, tinalakay po ni Pastor Willie yung kapurihan sa mensahe sa krus ni Kristo. Kung saan yung krus ni Kristo ay makapangyarihan, sapat para po sa ating kaligtasan. Hindi na po natin kailangang dagdagan pa ng anumang ritual, gaya po ng ipinipilit ng mga Hudyo sa iglesia sa Galacia, na kailangan ng pagtutuli upang malubos ang kanilang kaligtasan. Ebanghelyong taliwas sa ipinapangaral ni Pablo. Naging maliwanag sa atin nung linggo ang mensahe ng krus ni Kristo ay sapat para sa ating kaligtasan. At ngayong umaga sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, ano naman ang makikita sa atin sa kanyang mga tinubos? Oo, maliwanag na tayo naligtas sa biyaya lamang. Naligtas tayo sa kapangyarihan ng krus ni Kristo, ngunit matapos na tayo ay maligtas, ay ano ang dapat nating gawin? At ano ang makikita sa atin bilang kanyang mga iniligtas? Bilang kanyang mga tinubos, at yan po ang lilinawin natin ngayong umaga. Marami kasi ngayon they claim na sila ay mga Kristiyano, ngunit kung susuriin ang kanilang mga buhay ay tila parang wala namang pinag-iba sa dating uri ng kanilang buhay. Tinatawag ang kanilang mga sarili na Kristiyano, pero si Kristo ay tila absent sa kanilang buhay. Hindi makita si Kristo sa kanilang buhay, sa madaling salita. They claim na may kaugnayan sila kay Kristo, pero di mo kakikitaan ng bunga. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ay samahan niyo po muna akong manalangin. Maraming salamat po sa umagang ito na kami ay nagkakatipon upang sambahin ka. Kaya nga po ang Diyos na kumikilo sa aming mga puso, sa aming mga isipan na pahalagahan ng araw na ito. Dalangin namin sa umagang ito, walang ibang mabigyan ng papuri, pagluwalhati, kundi kayo lamang. Sa lahat ng aming ginagawa, lalo na nga po ngayon sa pag-aaral ng inyong mga salita. Nawa po'y kilusin niyo po ang aming mga puso't isipan, na ito ay maunawaan at bumago ng aming mga buhay. Tumugon sa inyo ng may pagpapakumbaba, Panginoon. Dalangin po namin na sa umagang ito, sa lahat ng aming gagawin, kayo nga lang po ang mabigyan namin ng papuri parangal. Kaya lahat ng ito po ay aming pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli ko pong babasahin yung teksto na ating pag-aaralan sa John 15:5-8. Sabi po doon, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais nyo at matutupad iyon para sa inyo. Verse 8, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayo'y kayo'y magiging mga alagad ko. Pinagpala po ang kanyang mga salita. Sa aklat po ng Juan, nabanggit ni Jesus ang kanyang mga claims, ang kanyang mga I ams. Sa John 6:35, sinabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Sa John 8:12, ako ang ilaw. Sa John 10:7 naman po, ang sabi niya, ako ang pintuan. Sa John 10:11, ako ang mabuting pastol. Sa John 11:25, ako ang muling pagkabuhay at buhay. Sa John 14:6, at ito'y alam na natin, malimit nating marinig, ako ang daan. Sinabi niya,
At yung pag-aaralan po natin ngayon, nagpakilala siya bilang puno ng ubas. Sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas. John 15:1. Ginamit niya yung mga metaphor na ito o paghahalin tulad na tinatawag upang mas maidiin niya ang mensahe niya nais niyang iparating sa kanyang tagapakinig. Ang bahaging ito ng aklat ng Juan ay tumatalakay sa kanyang pribadong ministeryo po sa kanyang mga alagad. Inihahanda niya ang kanyang mga alagad sa kanyang nalalapit na kamatayan. Mula chapter 2 hanggang chapter 12 ng aklat na ito, makikita natin ang kanyang pampubliko ministeryo kung saan siya ay gumagawa ng mga himala, nagpapagaling ng mga sakit, bumuhay ng patay at nangaral sa mga tao. Isang bagay na nagpapakilala sa kanya kung sino siya at patotoo bilang Mesyas na dumating. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, siya po'y inusig. Kabi-kabila ang pagtatakang dakpin siya, siluin at patayin. Para po kasi sa mga Hudyo siya'y tinik o kontra sa kanilang pananampalataya. Sila'y bulag sa katotohanan kung kaya nandun ang kanilang masiding naisin na e-eliminate siya, si Jesus. At yun ang kanilang ginawa, ipinapako nila si Jesus. Ngunit bago maganap ang nakatakda, mula chapter 13 hanggang chapter 17 po, bago siya dakpin at ipako sa krus, inihanda ni Jesus ang kanyang mga alagad. Kung saan ginawa nga niya ang kanyang pribadong ministeryo sa mga ito o pribadong pagtuturo sa mga ito. At ito ay kadalasang ginaganap o ang tinatawag nila dito ay ang pag-uusap sa silid sa itaas o yung upper room na tinatawag. Dito sila nagtitipon. Malinaw na inihahanda ni Jesus ang kanyang mga alagad upang makapagministeryo ng epektibo kapag wala na siya. Ang mensahe ay para sa kanila at sa lahat ng mananalig kay Jesus. Ang tanong mga kapatid, nanalig ka na ba talaga kay Jesus? Pakitanong nga sa inyong katabi. Sa pamamagitan ng mga halimbawa at salita, maingat natin na gubilinan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Tungkol sa pagiging lingkod at bahagi ng kanyang itinuro sa kanila ay ang kahalagahan ng pananatili sa kanya na siyang tunay na puno ng ubas. At ang bahaging ito nating pag-aaralan ngayong umaga. Para po sa umagang ito, pinamamagatan ko yung topic natin na tunay na kaugnayan kay Kristo, hayag sa mga tunay na Kristiyano, kaluwalhatiang para kay Kristo. Ulitin ko po. Tunay na kaugnayan kay Kristo, hayag sa mga tunay na Kristiyano, kaluwalhatian para kay Kristo. Makikita po natin si Jesus ang tunay na puno ng ubas. Atin pong titingnan ang kahalagahan ng kaugnayan natin sa puno. Yan, si Jesus bilang puno. Siya po yung nagbibigay ng ano mong makikita natin diyan sa talatang iyan. Si Jesus bilang ating puno, siya po una nagbibigay sa atin ng buhay. Dapat nating maunawaan bilang mga sanga na si Jesus lang ang tunay nating puno. Na kung saan siya nagbibigay sa atin ng tunay na buhay. Kung wala siya at wala tayong kaugnayan sa Kanya, tayo yung mga patay at walang pag-asa. Noong tayo wala pa kay Kristo, tayo pawang mga sangang patay. Walang kabuhay-buhay. Ngunit noong tayo ay nagkaroon ng tunay na kaugnayan sa Kanya, noong tayo ay inihugpong. Hindi po tayo yung lumapit. Tayo inihugpong sa puno. Saka pa lang tayo nagkaroon ng bagong buhay. Dating patay, makasalanan at hiwalay sa Diyos, ngunit ngayon may buhay dahil kay Kristo. Ang tanong po, nakikita ba talaga natin ang ating dating kalalagayang patay, hiwalay at walang kapag-apag-asa? Ngunit dahil kay Kristo ay may bagong buhay at tunay na pag-asa? Nakita po ba natin yon?
Ngunit dahil kay Kristo ay may bagong buhay at tunay na pag-asa. O nananatili tayong bulag hanggang ngayon at nananatili tayo sa ating abang kalalagayan. Kalalagayang patay at hiwalay sa Diyos. Kailan po natin makikita na ang tunay na buhay ay na kay Kristo? Kailan natin makikita na ang tanging pag-asa sa buhay na ito ay ang kaugnayan lamang sa Kanya? Noong tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, kagaya ng mga alagad na kausap niya rito, si Kristo na ang kanilang buhay. At tayo man, si Kristo na rin ang ating buhay. Hindi na tayo nabubuhay para sa ating sarili, kundi si Kristo na. Siya nagbibigay ng buhay at tayo may bagong buhay upang bigyang kaluguran at luwalhati ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo na ating puno. Yun po yung bagong buhay natin kay Kristo nung tayo nagkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Dati po tayo patay. Oo, buhay tayo nung wala pa kay Kristo. Buhay tayo sa laman, pero sa espiritu'y patay, hiwalay, at mapapahamak. Ngunit nung tayo'y naiugnay kay Kristo na ating tunay na puno, nagkaroon tayo ng tunay na buhay, pag-asa, at kaligtasan. Yun po yung tunay na puno. Hindi yan sino mang tao na nagpapakilalang sila ang apostol, sila ang Diyos. Hindi ang samahan, kundi si Kristo lamang. Bilang puno, ano pa po yung nagagawa sa atin ni Kristo bilang kanyang mga sanga? Pangalawa po, siya po yung nagbibigay ng tibay at paglago. Ang tunay na kaugnayan sa puno bilang mga sanga ay pagpapakita ng isang malapit na relasyon sa Kanya. Isang relasyong tumitibay at lumalago sa paglipas ng panahon. Nararanasan ba natin na dahil kay Kristo bilang ating puno, tayo tumitibay at lumalago sa paglipas ng panahon? Bilang Kanyang mga sanga? Ang tanong, nagmamatured ba tayo? Mayroon bang paglago at pagtibay, mga kapatid? 40 years na ang C4 at marami sa atin ang matatagal na ring mga mananampalataya. Ang tanong, mayroon ba talagang pagtibay at paglago? O baka ang dapat na tanong ay kung mayroon ba talaga tayong tunay na kaugnayan sa puno? At yun ang malaking tanong sa bawat isa sa atin ngayon. Baka kaya hindi tayo lumalago, hindi tumitibay, ang totoo pala ay wala naman pala tayong tunay na kaugnayan sa Kanya. Baka nahihirati lang pala tayo sa mga fellowship o pagdalo-dalo sa mga gawain dahil masaya lang tayo o convenient sa atin ang pagdalo. Tayo yung bida, napapansin tayo o may nahihita tayo. Kapag hindi na tayo masaya, kapag may sakripisyo at hirap na, kapag hinihingi na ang commitment o pagtatalaga, ayaw na natin. Pagdating sa mga gawain pilitan, mabigat sa ating gawin o dumalo. Walang panahon, pero kapag mga secular na gawain at kapag gusto natin ang gagawin, nauuna tayo, may gana tayo. Pero kapag sa Diyos at sa gawaing ukol sa Diyos, pwede ang late, pwede ang absent, pwedeng ipagpaliban, pwedeng hindi makibahagi. Ganun ba, mga kapatid, ang nakaugnay sa puno? Yan, nabanggit kanina ni Kuya Joseph, nagpapasalamat siya dahil marami na sa atin ang maaga. Unti-unti tayong binabago ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Bible class. Gaya po ng ating Bible class, ilan ang dumadalo. Ito yung daan para maunawaan natin ang pagiging covenant member. Pero binabaliwala ng iba. Even Lord's Day na matagal na nating idinidiin. Berean tuwing Friday, pagbabasa ng Biblia ng sama-sama, ang dumadalo lang ay yung magbabasa din. Pagkakaroon ng SBC,
na matagal na din nating idinidiin. Kailan po natin makikita ang halaga nito? Mga bagay na dapat sana ipinapahalagahan ng tunay na sanga upang siya'y tumibay at lumago, ayun pa yung most neglected sa ating mga buhay. Yun ang ugat ng katamaran, walang pagpapahalaga at pagtatalaga ng sarili sa Diyos at sa Iglesia dahil wala naman palang tunay na kaugnayan sa Kanya. Mamaya po makikita natin yung babala at hatol sa mga sangang hindi tunay na nakaugnay sa puno. May mga mananampalataya na inihiwalay nila ang kanilang sarili sa puno dahil ang totoo, ayaw nila sa puno. Ayaw nilang magpasakop sa Kanya, ayaw nilang sumunod sa kalooban Niya. Mayroon bang yabang o ipinagmamalaki gaya ng Hudyong kausap ni Jesus sa John 8 na ang pinagyayabang nila sila'y mula sa lipi ni Abraham. Sila'y may kaugnayan dito at ama daw nila si Abraham. Ama daw nila ang Diyos. Ngunit anong tugon sa kanila ni Jesus? Sabi po doon sa 8:42, sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iniibig sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Ang tanong, iniibig ba talaga natin ang Diyos? O mas iniibig natin ang ating mga sarili? Tayo, ano yung ating ipinagmamalaki? Matagal na tayong Kristiyano, nagaling tayo sa pamilya ng mga Kristiyano, yun po ba? Na tayo ay matagal ng miyembro, yun ba ang ating basihan o dapat ay ating matiyak kung tayo ay mayroon tunay na kaugnayan o relasyon sa Kanya? Katulad po nung mensahe nung nakaraang linggo, ano naman ang pinagmamalaki ng mga Hudyo sa iglesia sa Galacia? Na sila ang matuwid dahil sila'y sumusunod sa batas, sila'y mas banal, at ang krus ni Kristo ay di sapat para sa kaligtasan. Kung kaya marin itong tinutulan ni Pablo at nilinaw ang tunay na ebanghelyo sa kanila, sa mga kapatid sa Galacia. Ito naman po mga law keeper. Para sa kanila hindi sapat ang kaligtasan sa krus kung walang gawa o ritual at pagsunod sa batas ni Moises. Ang mga Hudyong ito hindi nila nauunawaan yung biyaya. Kung kaya sila po ay nabubuhay at umaasa sa mabubuting gawa. Sa bahaging ito naman, ano yung ating ipinagmamalaki? Katulad ba tayo ng mga Hudyong iyon? Natingin sa kanilang sarili ay mas banal? Dahil ba tayo ay mas active at busy sa church? Tayo yung tunay na sanga? Tayo yung ligtas? Yun po ba yung sukatan? Siguro sasabihin natin, teka, parang wala kaming susuotan sa iyo, Kuya Raymar. Atin pong tingnan yung sunod na puntos. Ito po yung pangatlo, bunga. Ano ba talaga yung tunay na bunga? Ang sangang tunay na kaugnay sa Kanya, hindi lang siya may bagong buhay, hindi lang siya tumitibay at lumalago, siya'y namumunga. Ang pamumunga ng sanga ay biyaya mula sa Diyos. Ito'y nasa Kanyang pangangalaga at kaugnayan sa puno kay Kristo. Dahil sa Kanya nagkaroon tayo ng bunga, hindi ito sa ating pagsusumikap o sa ating kapamaraanan. Kundi ito pa rin ay nasa Kanyang habag, biyaya at pagkilos sa atin. Kaya bilang mga sanga, wala tayong may pagmamalaki sa Kanya. Mula sa puno, dumadaloy ang sustansya sa mga sanga at dahil dito tayo nagkakaroon ng bunga. Ang paggawa ng mabuti at pagsunod sa Kanyang kalooban ay pagpapakita o kapahayagan ng bunga. Again, bunga na hindi mula sa ating lakas o kapamaraanan, kundi sa Kanyang kilos at biyaya. Kaya ang papuri at pagluwalhati ay hindi para sa atin, kundi para sa Diyos na ating tagapag-alaga at kay Kristo ang ating puno. Nakakagawa tayo ng mabuti, nakakasunod tayo kay Kristo, nagagawa natin ang dapat, pero hindi yun sa ating sarili, lakas.
hindi sa ating sariling kagustuhan. Dahil kung sa ating sarili, siguradong pilitan, mabigat sa loob. Pero dahil tayo kinikilos ng Diyos, may kagalakan natin itong ginagawa. At tunay na nagbibigay ng kaluguran at kaluwalhatian sa ating Panginoon. Ngayon naman po, matapos nating makita ang kahalagahan ng kaugnayan sa puno, ano naman ang dapat nating gawin bilang mga sanga? Yan, mababasa po natin diyan. Una, tayo bilang mga sanga, dapat tayong manatili sa Kanya upang makapamunga. Ang sangang hiwalay sa puno kailanman ay hindi magbubunga ng kanya. Sapagkat sa puno nagmumula ang sustansyang kailangan ng sanga upang magkaroon siya ng kakayahang makapamunga. Gayon din naman ang pananatili sa Kanya at pagpapakita ng tunay na kaugnayan sa Kanya, hindi tayo makakapamunga kung tayo hiwalay sa Kanya. We cannot bear fruit on our own. Hindi po. Ang tanong, paano tayo makakapanatili? Paano tayo magkakaroon ng malalim na kaugnayan sa puno? Paano mangyayari yon? Yun ang tanong. Una, sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Kung ito'y ating babasahin, uunawain at susundin sa ating mga buhay, kung ito ay magiging otoridad at gabay ng ating buhay bilang Kanyang mga sanga, tayo ay titibay at lalago at mamumunga sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Sa komunidad na ito, maraming avenue ng pag-aaral ng Kanyang mga salita. Una na dyan po yung ating CCI, na kung saan welcome ang mga sit-in. Hindi po hadlang ang pambili ng books. Kayo na lang po talaga ang tatanungin. Mayroong isinasagawang baw ang bawat SBC. Mayroon ding baw kapag Friday. Bakit sa lahat ng gawain ito hindi ka nakakasama? Hindi tayo mga pulis dito para magbantayan kung sino ang nagbabasa at kung sino ang hindi. Ang tanong po mga kapatid, nakikita ba natin ang halaga ng pagpapaalala at pagbabantayan? Hindi ba talaga natin ito napapabayaan o ayaw lang nating pakikialaman tayo sa haba ng oras na ginugugol natin sa ibang mga bagay? Dapat nating makita na ang pagpapahalaga sa Kanyang mga salita ang daan upang makapanatili sa Kanya. Pangalawa po, sa pamamagitan ng pananalangin. Napakahalaga ang pananalangin sa buhay ng Kristiyano at napakahalaga nito upang tayo makapanatili sa Kanya. Ang isang taong walang pagpapahalaga sa panalangin ay pagpapakita na wala siyang tunay na kaugnayan sa Diyos. Isang sangang nakahiwalay sa puno. Again, sa ating komunidad, tad-tad tayo ng gawain ng pananalangin at pagpapakita. Sana ako. Yan. Dito nga po sa ating komunidad, tad-tad, ang gawain natin ng pananalangin, ang tanong, kaisa ka ba? Bakit hindi? Saan tayo busy? Yan. Patuloy po nating ina-encourage ang bawat isa na makaisa sa pananalangin. Pangatlo po, komunidad ng mga mananampalataya. Ito'y regalo sa atin ng Diyos na dapat nating pahalagahan. Ibinigay ito sa atin upang tayo'y matulungan sa pagpapanatili kay Kristo. Daan upang tayo'y mapalakas at lumago. Hindi tayo mabubuhay at lalagong mag-isa. Kailangan natin ng kasama, nagsisikap, nagtutulungan upang makapanatili sa Kanya. Ito din ang paraan kung paano tayo makakapamunga. Kaya ang pagbabaliwala sa komunidad ay pagtanggi sa biyaya ng Diyos sa atin upang makapanatili sa Kanya. Kung itong mga bagay na ito ay baliwala sa iyo, paano ka lalago? Mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos
biyaya ng Diyos para tayo lumago o mamunga, pero baliwala sa atin. Pero sinasabi mo, may kaugnayan kay Kristo. Sinasabi mong may kaugnayan kay Kristo, pero yung mga bagay na ibinibigay niya na dapat nating pahalagaan ay ayaw mo. Paano mo masasabing ikitunay na may kaugnayan kay Kristo? Nabanggit na kung paano tayo mananatili at the same time kung paano tayo makakapamunga. Ang tanong ay anong bunga ang tinutukoy dito? Ito yung bunga na kadalasan ay namin misinterpret ng maraming Kristiyano ngayon. Ito din yung bunga na gustong-gusto ng marami. At ito din yung kadalasang ibinabahagi ng mga prosperity preacher sa kanilang pulpito na tinatangkilik at mabentang-mabenta naman sa kanilang mga iglesia, kung kaya hindi nakakapagtaka kung bakit dumadami ang bilang nila. Kapag daw nakipag-isa kay Kristo, tinanggap mo siya sa iyong buhay, hindi ka na maghihirap, hindi ka na magkakasakit. Ang mga problema mo ay wawakasan lahat ni Lord. Basta manalig ka lang, kapatid. Magtapat ka daw ng pagbibigay kay Lord at siksik-liglig at babalik sa iyo. Basta magtiwala ka lang kay Lord. Kapit lang. Sa pananalangin, angkinin mo daw ang pagpapala ng Panginoon. Just claim it in Jesus' name. At mapapasayo yun, magtiwala ka lang. Nadinig na po ba natin iyon? May payak-iyak pa at pasigaw-sigaw pa para pil na pil. Baka madinig ni Lord ang ating kahilingan. Ganun po ba yon? Yun po ba ang bungang sinasabi dito? Physical blessings? Ito ba yung bungang inaasahan natin kung kaya tayo nananatili kay Kristo? Paano kung puro hirap sa buhay, tiisin, at mga pagsubok na ang ating nararanasan? Mananatili ka pa ba sa puno? O mas madali sa iyo ang humiwalay at talikuran si Kristo? Katulad ba tayo nung binhi na nalaglag sa batuhan nung makaranas siya ng mga pagsubok, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya? Well, marahil ay alam na natin ang patungkol sa bagay na ito. Ilang beses na din natin naririnig sa ating pag-aral, maging sa pulpitong ito. Ano yung bungang makikita sa atin kung tayo tunay na nakaugnay sa puno? Merong kasabihan na kung ano ang puno, yun din ang bunga. Kung ang puno ay mangga, syempre ang produkto nito at ang ibubunga nito ay mangga din. Ganon din naman tayong nakipag-isa kay Kristo. Ganon din tayo. Tayong mga sangang inuyugnay sa puno, kung ano si Kristo, ganon din tayo kung saan ang ating mga buhay ay nahahayag sa atin ay si Kristo at ang kanyang katuwiran at kabanalan. Nababago tayo bawat araw. Nagiging katulad natin si Kristo o yung tinatawag nating Christ likeness. Yun yung tunay na bunga na dapat makita sa atin. Katulad ni na Pablo at ng mga alagad. Nahayag sa kanila yung bunga. Hindi sila ang bida sa buhay nila. Hindi sila yung nakikitang mensahe kundi si Kristo. At ang nabibigyang luwalhati, si Kristo, hindi tayo. Pangalawa po, bilang mga sanga, kung hiwalay kay Jesus, wala tayong magagawa. Patay ang sangang nakahiwalay sa puno kay Jesus. At dahil siya'y patay, kailanman wala siyang kakayahang makapamunga. Kahit ano pang ginagawa nating anyo ng pagsunod gaya ng mga Hudyo at ng mga Pariseo, at kahit mabuti ang tingin ng tao sa atin, kulang, hindi sapat at may pagkabigo kung ang aasahan natin ay ang ating mga sarili. Hindi tayo makapagpatuloy at ang lundo nito ay kabiguan. Hindi kailanman natin makakaya maging matuwid sa harapan ng Diyos. May nadidinig tayo noon ang sabi, gusto kong bumayad pero di ko magawa. Talagang totoo yun. Na talagang hindi natin magagawang maging matuwid dahil likas sa atin ang pagiging makasalanan.
Mula na ang tao ay sinumpa sa ating sarili, wala tayong magagawa. Kailangan natin si Jesus. Kailangan natin ang tunay na kaugnayan sa Kanya. Walang katuwiran kung tayo ay di nakaugnay sa Kanya. Walang saysay ang ginagawa nating mabuti o pagsunod sa mga batas kung ito ay hindi nakaugnay kay Jesus. Ito'y maruming basahan sa Kanyang harapan. Walang saysay ang pagiging mabait ng isang tao kung wala siyang kaugnayan kay Kristo. Kapahamakan pa rin ang kahihinatnan niya. Magsabi na kayo na kilala niyong mabait. Kung siya'y wala kay Kristo, impyerno pa din. Yun po ang katotohanan. Wala po tayong may pagmamalaki. Mabait po ako. Ako na may masipag sa church. Present po ako lagi. Sipag-sipag ko nga ho eh. One man show nga po ako eh. Lahat ginagawa ko, kaya kong gawin lahat. Yun po ba yung ating pinagmamalaki? Pero sorry, hindi po yun ang sukatan. Napakaliwanag po noon sa Biblia at ilang beses na rin nating napag-aralan yun dito sa pulpitong ito. Na walang sino man sa atin na makapagmamalaki at magyayabang. Pangatlo po, bilang sanga ang pagkakaroon ng bunga ang magpapatunay na tayo ay mga alagad niya. Ang katunayan ng ating kaugnayan sa puno bilang mga sanga ay ang pamumunga ng sagana. Gaya po ng sabi ko kanina, hindi ito patungkol sa pag-asenso natin sa buhay. Na kapag ikaw ay nasa Panginoon ay pinagpapala ka raw, gumaganda ang katayuan mo sa buhay. Nagkakaroon ng magagarang sasakyan na para bagang networking ang pinasok mo. Na kapag ikaw ay kabahagi ni Kristo, ay ang pang-akit mo ay kotse. Ganun po ba ang mensahe ng mabuting balita, pag-asenso sa buhay, ang sukatan? Pansinin po natin yung buhay ni Pablo at ng mga alagad. Nagpakasasa ba sila dito sa lupa? Nagkaroon ba sila ng magandang buhay? Pero ano yung kapansin-pansin sa mga tagasunod na ito ni Kristo? Sa kabila na sila'y inuusig, maraming pagtitiis na pinagdaanan, kabi-kabila ay hamon at pagsubok, karamihan sa kanila ay namatay sa pamamagitan ng pagtorture. Pero bakit nanatili silang matatag hanggang sa huli? Dahil sila ay may tunay na kaugnayan kay Kristo. Dahil sa puno, dahil kay Kristo, sila ay nagbunga ng tapang at paninindigan sa mabuting balita ng salita ng Diyos. Sila ay nagbunga ng katapatan sa paghayo at pagpapatotoo. Hinarap nila ang kamatayan ng walang pag-aalinlangan. Mabigyang lugod lamang ang ating Panginoon. Hayag na hayag ang bunga sa kanila. At dahil dito, nabibigyang luwalhati ang Diyos sa kanilang mga buhay. Mabalik po tayo sa atin. Ano yung bunga na makikita sa atin dulot ng kaugnayan natin kay Kristo? Meron po ba? Okay na ako kapatid. Ligtas na naman ako. Kahit ako'y magpatumpik-tumpik, ako ay okay na. Kahit hindi ako magpahalaga sa mga gawain, at kahit hindi ako humayo, ay ligtas pa din. Talaga ba? Ang tunay na may kaugnayan sa puno ay pinapahalagahan yung mga bagay na ninanais ng puno na ating pahalagahan upang tayo lumago at mamunga. May babala ang bahaging ito ng kasulatan sa mga taong hiwalay at walang kaugnayan sa puno. Pakinggan niyo po. Sabi dun sa verse 6, ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Yun po yung babala.
hatol at kaparusahan, itinatapon at natutuyo, tinitipon at inihahagi sa apoy at susunugin. Ayun po. Walang hanggang pagkawalay at kaparusahan ang sasapitin ng mga sangang walang kaugnayan sa puno. Yung mga mananampalatayang nag-aakalang may kaugnayan sa puno, ngunit sila naman ay hindi kakitaan ng bunga, ay puputulin. Sabi sa verse 2, yan din po sa chapter 15. At sa verse 6 nga po, ito ang kanilang hatol o hukom sa kanila. Yan mga kapatid, kung tunay po tayong may kaugnayan kay Kristo, ito po'y kita, may bunga. At yung bungang iyon hindi pilit. Yun ay kusang lalabas sa atin. Dahil hindi yun sa ating kapamaraanan. Yun ay biyaya at kilos din ng Panginoon kung paano tayo makakapamunga. Kaya bilang application po, inyo pong pakinggan, bilang mga sanga, masumpungan nawa tayo na nanatili sa puno upang masumpungan natin ang tunay na buhay at pagpapala. Pagpapalang hindi kayang ibigay ng mundong ito. Pangalawa, hindi magiging mahirap sumunod, hindi magiging kabigatan ng mga gawaing naukol sa Kanya kung tunay tayong nakaugnay sa Kanya dahil Siya mismo ang magkakalob sa atin na kakayahang sundin Siya. Pangatlo po, tayo bilang mga sanga ay patuloy na umaasa sa puno dahil wala tayong magagawa kung kawalay Siya. Napapakanta po. Yan. Pagpalain po tayo ng ating Diyos. Salamat po sa inyong pakikinig. Bilang tugon po sa mensahe na atin pong napakinggan sa umagang ito, awitin po natin ang awit na mananatili. Tayo pong lahat ay muling magsitayo.
salamat po sa inyong mga salita na aming napagbulayan ngayong umaga. Tunay nga po na wala kaming kakayanan na maging matuwid sa inyong harapan. Tunay nga po ang bunga, lahat ng ito ay mula sa inyo, Panginoon. Kami mga sisidlan lamang, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy kaming masumpungan nyo nagpapakumbaba sa inyong harapan. Kilusin niyo po ang aming mga puso, isipan sa mga salita mo na narinig namin ngayong umaga. Na kami patuloy na manatili sa inyo, Panginoon. Na kayo lamang ang aming asahan, hindi ang mga bagay sa mundong ito. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na pahalagahan ang mga bagay na nais mong pahalagahan namin upang kami lumago at mamunga. Samahan niyo nga kami, Panginoon, sa pamumuhay bilang inyong mga anak, bilang inyong mga alagad, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, ilingap nawa sa atin ng ating Ama sa langit ang kanyang maamong mukha. Iparanas sa atin ang tunay na kapayapaan at katagumpayan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan gumagawa sa atin. Sa isang Diyos na sa atin ay umibig, sa Kanya na nagalay ng buhay para sa atin. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian at karangalan mula ngayon at magpakailanman. Amen. Sa iyong kagandahan, sambahin ka. Sa iyong kabutihan, purihin ka. O Diyos, pangalan mo, banal ay luwalhati. Panginoon, sinasamba ka namin, ngayon at kailanman, magpamalang hanggan, sambahin ka. Sa iyong kagandahan, sambahin ka. Sa iyong Papuri po at pasasalamat po sa katotohanan na napahayag sa umagang ito. At ito po ang ating mga announcement. Members meeting po after Lord's Table. Yan, kaya po tayo mananatili. Then kalalakihan fellowship po after members meeting. Then yung pong ating Rohawi 1-on-1 mentoring. Ang ating USBCCI class book for mamaya po 1 p.m. to 2:30 p.m. Meron din po tayong Young Couples Conference po, August 30, Saturday po yan. Yun po ay 8:30 a.m. to 3 p.m. po, doon po sa San Pablo Trinity Bible Church. Then ang ating pong Family Fellowship, August 31, Sunday after service. Yung ating pong Palawan Team Mission, nagpapatuloy din po September 4 to 7 po. Ayan. Then yung pong Buklod Volleyball Game, September 7, C4 versus Brethren po. Then ito po yung ating mga nagpapatuloy na gawain. Praying as One, Wednesday, sorry. Ang Praying as One po, Monday to Friday, 6:30 a.m. Pag Saturday po, kanta Kuya Carlo, 6 a.m. Sunday, 6:15 a.m. Meron po tayong CE virtual class, Tuesday, 7 to 8:30 p.m. Then yung ating pong day and prayer and fasting kick-off, 3 session po yon, Wednesday, 8 a.m., 12 noon po at 3 p.m. Ating pong praying as one, Wednesday, 5 p.m., face-to-face po at yung ating
online 7 to 7:15 p.m. Hope meeting po every other Thursday 7 to 8 p.m. Ang ating pong Gospel Faithfulness Forum as scheduled 8 to 9 p.m. SBC and Sambahayan as scheduled po. C4 Family Live Friday 6:30 to 7 p.m. At yung ating Brean Aswan Friday 7:15 p.m. OFW Sambahan Worships Saturday po 10 to 12 noon po Dubai time. At meron po tayo mga bisita. Yan, pagkatawag ko po sa inyong pagkabanggit po ng inyong pangalan, tayo po tumayo para ma-recognize ng ating komunidad. Una po ang Ann Sherina F. Guro. Invited po ni Marie Baisa. Welcome kapatid. Pangalawa po ay si Sean Fred A. Pangilinan. Pa-invited po ni Jeff Medalla. Ilan po at maraming salamat. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Dagdag na announcements lamang. Una, meron po tayong, as announced, meron po tayong napakahalagang pagpupulong bilang mga opisyal na kaanib at mga aktibong kaanib. Ito po ay pagkatapos ng atin pong Lord's Table. And then yun pong binabanggit natin linggo-linggo na Rohi Mentoring. Wala po tayong mentoring ngayong umaga as announced sa ating GCs kagabi. Pero pagkatapos po ng maikling membership meeting hanggang 9:30 lamang po yun. Pagkatapos po ng ating membership meeting, meron pong pagpupulong ang lahat ng Rangers of Hope and Inspiration. Kasama po ang ating Pastor Hayel. Doon po sa Discipleship Building. Kung tayo po ay matatapos ng atin pong meeting ng mas maaga, magkakaroon muna po ng ilan pong minuto. 9:30 po ang start ng ating kalalakihan meeting. Bigyan din natin ng pagkakataon na makausap yung bawat isa at i-welcome yung ating mga kapatid, makipanalangin. Basta po ang simula ng kalalakihan ay 9:30 at maging ng atin pong Rangers of Hope and Inspiration. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Tayo pong lahat ay muling magsitayo. Awitin po natin ang ating pangwakas na awit. Tayo'y isang katawan, sa harapan may kapal. Inubog sa kanyang palad upang maging kagalakan.